الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالا، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa naman natin pagtalakay sa koleksyon ng mga fatawa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ang Fiqhul Ibadat. At sa araw na ito insyaAllah ay itutuloy natin ang pagtalakay sa ilang mga katanungan na may kinalaman sa Salatul Tarawih. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ba'da la'imma yabki bukaan syadidan wa yanhab aidan. Na minamahal namin Sheikh na mayroong mga imam, ang ilan sa kanila ay masyado silang malakas umiyak. Nang pag-iyak na ito, yung tinutukoy dito ay ang Salatul Tarawih. Wa hunaka man yu'aqiduhu ala dhalika wa yara annahu takalluf. At mayroong mga tao na nakikita o pananaw nila na ito ay kalabisan. Fama hukmu hadal amal. Ano ang hatol sa gawain na ito? Wa ma hukmu aidan man yu'akhidul imam ala hadal amal. At ano ang hatol sa tao na hindi niya nakikita na mabuti ang ginagawa ng imam na ito, o kaya ay sinisisi niya o pinapagalitan niya ang imam o pinagsasabihan dahil sa gawain na ito. Ang sagot ni Sheikh rahimahullah, amma shay'ul ladhi ya'ti bighairi takalluf wa yakunu bukaan birifqi la bishihaq kabir fahada la ba'sa bihi. Na sinabi niya na ang pag-iyak na hindi naman ito idinulot ng pagmamalabis o ito ay pag-iyak na hindi naman ito sobra-sobra, ay walang problema dito. Wa huwa min al-umur allati tadullu ala linil qalb sahibuha, ala lini qalbi sahibuha, na ang bagay na ito bagkus ay tumutukoy o nagpapakita ng pagiging malambot ng puso ng imam na ito. Wa kamalu khusyu'ihi wa huduri qalbihi. At ito ay nagpapakita rin ng kaganapan ng kanyang pagpapababa ng kanyang sarili sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsasapuso niya ng gawain ito. Wa ammal mutakallif fa'aksya an yakuna hadal buka min ar-riya alladhi yu'aqabu alayhi fa'ilo. Na ang tao naman na nagmamalabis sa pag-iyak ay kinatatakutan ni Sheikh rahimahullah na maaring ito ay pag-iyak ng riya o pagpapakitang tao na mapaparusahan dahil sa gawain na ito ang gumagawa nito. Wala yuthabu alayhi, na sa halip na gantimpala ang makukuha niya, hindi siya makakuha ng gantimpala, bagkus ay mapaparusahan pa siya rito. Kama anna ba'da nasi tajiduhu fi kunutil witr ya'ti bi ad'iya tawila bi asalib gariba lam tarid an nabi sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng kung paanong nakikita mo ang ilang mga tao na sila ay nagsasagawa ng kunut. Ito yung dua sa dulo ng Salatul Tarawih, sa witr na itinataas natin ang ating mga kamay sa pagdudua sa pamuno ng imam. At merong mga imam na nananalangin sila sa pamagitan ng mga dua na napakahaba at kakaiba sila mula sa kung anuman ang naiulat mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu fiha masyakka alal musallin aw ba'dahum. At ang masyado mahabang dua na ito ay nakakapagdulot ng paghihirap para sa mga nagsasala o sa ilan sa mga nagsasala, lalong-lalo na yung mga matatanda, yung mga may hina o may kapansanan. Waqad kana Rasul alayhi salatu wassalam yaktaru min ad-du'a ajma'a wa yada'u ma siwa dhalik. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa sunnah, siya ay namimili ng pinakamainam na mga dua na ang kahulugan ng mga ito ay pinaka malawak. Ibig sabihin na malawak ang kahulugan nito, na maraming mga kabutihan
ang idudulot nito kung ito ang idadalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa nito, ang pananalangin natin ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, na mainam na mga dua sa witir o sa kunut ay ang pananalangin na, O Allah, bigyan mo kami sa mundong ito ng kainaman, kabutihan, at gayon din sa kabilang buhay ay bigyan mo kami ng kabutihan at iligtas mo kami mula sa impyerno. Na ito ay masya Allah, dua na napakaikli, subalit napakalawak ng kahulugan. Dahil sa pamagitan nito ay humihingi ka ng kabutihan sa dunya, lahat-lahat. Na ano-ano bang mga kabutihan sa dunya na maaring mapaloob sa dua na ito na napakalawak ng kahulugan? Kasama na rito ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama na rin dito ang kanyang habag, ang kanyang pagbibiyaya sa atin at ang proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. At gayon din, kasama sa dua na ito ang ating pananalangin na tayo ay mailagay sa mabuting kalagayan sa kabilang buhay. Ibig sabihin na tayo ay maipasok sa paraiso at ang mailayo tayo mula sa impyerno. Na ganitong mga dua. At naiulat din, kung titingnan natin sa mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay iniiwasan niya yung mga dua na masyadong specific, na kung tutukuyin ang mga dua na ito isa-isa, ay magiging mahaba nga ang dua. Halimbawa niyan, mananalangin tayo para sa ating ama, para sa ating ina, para sa ating tiyuhin, para sa ating tiyahin, para sa ating kapatid na lalaki, kapatid na babae, na ito ay magdudulot na madaragdag dito ang maraming mga pananalita na pwede mo namang palitan ng pananalangin na lamang para sa mga Muslim sa pangkalahatan, na magiging maikli, na may malawak na kahulugan, na taliwas sa pagiging specific, na limitado ang kahulugan, na magiging dahilan para humaba naman ang dua. At sinabi rin ni Sheikh rahimahullah, "Walladhi ansahu bihi ikhwanuna al-a'imma alla yutilu hadal kunut ala hadat tulul ladhi yashuku alan nas." Na pinapayo ko sa mga kapatid natin na nagiging imam sa mga sala na huwag nilang masyadong pahabain ang kanilang mga dua sa kunut, dahil ito ay nagdudulot ng paghihirap sa mga tao na nagsasala sa kanilang mga likuran o mga tao na pinamumunuan nila sa kanilang mga sala. Wa yatuna fihi biadiyatin gariba masjua. At wag nilang idaragdag dito yung mga kakaibang mga dua na napakahaba at maaring hindi na naarok ng tao o wala nang pangangailangan dito. Dahil maaring minsan ang dua ng imam paulit-ulit na lamang, na oo, merong nababanggit sa sunnah na inuulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dua minsan ng 3 ulit. Pero kung mag-uulit-ulit ka ng dua ng halimbawa niyan ng tungkol sa kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang paraan ng pagkakasabi, na isa lang naman ang kahulugan ng mga ito ay isang uri na ng kalabisan. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na wa khairul kalam ma qalla wa dal, na ang pinakamainam raw na pananalita, na kabilang na rin dito ang mga dua, ay ang kaunting pananalita na pinaka matuwid at pinaka diretso sa kanyang mga kahulugan. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan magparami ng sinasabi. Hindi natin kailangan magpahaba ng mga sinasabi. Sapat na ang kaunting dua na mayroong matuwid na kahulugan. At sinabi rin ni Sheikh rahimahullah, wa kaunul insan ya'ti bisyai'i ala wajhil mashru' alladhi la yamillu nas afdal min kaunihi ya'ti bihi ala wajhin yamillu bihin nas. Na mainam para sa imam na ang kanyang dua ay gawin niya sa pamagitan ng paraan na mashru', isinabatas sa Islam, na hindi naman maboboard o hindi naman maiinip ang mga tao sa napakahabang mga dua na paulit-ulit, na ang mainam ay ang paikliin lamang ang mga ito sa pamagitan ng mga dua na naisabatas sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iwasan ang pagpapahaba, pag-uulit-ulit at pagiging specific masyado sa ating mga panalangin. At ipagpapatuloy natin ang pagtalakay na ito insyaAllah matapos ang ilang mga والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا
والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay para sa araw nito, ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ba'dal ma'mumin, yahdur mushafan fi Ramadan li mutaba'atil imam fi salatil layl. Na minamahal namin Sheikh, merong ilan sa mga nagsasala sa likod ng imam na meron silang hawak na mushaf o Quran upang sundan ang binabasa ng imam. وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضا. Na sa mga ganitong pagkakataon ay wala nang pangangailangan madalas dahil ang imam mismo ay nagbabasa rin mula sa mushaf. Fama hukmu dhalik. Kaya ano ang hatol dito? Sumagot si Sheikh rahimahullah, alladhi nara anna al-ma'mum la yahmil al-mushaf illa lid-darura ila dhalik. Na ang nakikita natin dito ay hindi marapat para sa isang ma'mum na maghawak siya ng mushaf at susundan niya ng pagbasa ang mga binabasa ng imam kung wala namang pangangailangan dito. Mitlu an yaqulu al-imam li ahadi minan nas, halimbawa niyan kung sasabihin ng imam sa isa sa mga tao sa kanyang likuran, ana la adbutul qira'a fa uridu an takuna khalfi tutabi'ani fil mushaf. Halimbawa niyan, ibibili ng imam sa isa sa kanyang mga ma'mum sa kanyang likod na hindi ko masyadong kabisado ang isang particular na sura o ang pagbasa dito. Kaya gusto ko na sundan mo ang aking pagbasa sa mushaf at paalalahanan mo ko dito. So maaring mangyari ang ganitong sitwasyon na naroon siya na ma'mum na may hawak ng mushaf upang paalalahanan ng imam. Faida akhtaat taruddu alay. Na kung magkakamali nga siya, sasabihin ng imam halimbawa, ay paalalahanan siya. Amma fima adda dhalik fa innahu amrun la yanbaghi. At kung ang isang ma'mum ay may hawak na mushaf na hindi naman niya ito ginagawa sa ganitong kadahilanan, ay hindi ito pinapahintulutan at hindi ito marapat. Lima fiha min inshigalid dhuhin wal amal alladhi la da'i lahu. Dahil dito, ito ay naglalaman ng mga gawain na wala nang pangangailangan dito at ito ay nagiging dahilan para maging abala ang tao, ang kanyang pag-iisip at ang kanyang katawan sa pagsunod, sa pagbasa mula sa mushaf. Wafuwat as-sunnah biwad'il yad al-yumna al-yusra fawqa sadar. Na dahil sa paghawak niya na ito ng mushaf ay nawawala sa kanya ang pagkakataon na masunod ang sunnah sa pamagitan ng paglalagay ng kanyang kaliwang kamay sa ibabaw ng dibdib at pagpatong naman ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay na ito. Fal'ula an la yaf'aluhu al-insan illa lil hajati kama asyartu ilay. Na ang marapat dito nga ay hindi ito gawin ng tao liban na lamang sa dahilan na tinukoy ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ba'da nasi yahyuna laylatul qadar bis salati wal ibada wala yahyuna ghayraha fi Ramadan. Fahal hadha mawafiq lis sawab? Na minamahal namin Sheikh, merong mga tao na gising sila sa mga gawaing pagsamba pagdating sa gabi na inaasahan nila na ito ay Laylatul Qadar, samantalang hindi naman sila gumagawa ng mga ganitong gawaing pagsamba sa iba pang gabi liban pa sa Laylatul Qadar. So ito ba ay gawaing tama o katanggap-tanggap? Sumagot si Sheikh rahimahullah, la, laysa muwafiqan lis-sawab. Na hindi, ito ay hindi gawain na tama o katanggap-tanggap. Fa inna Laylatul Qadar tantakil faqad takunu laylatus sab'ata wa ashar wa qad takunu fi ghayri tilkal layla. Na ang Laylatul Qadar kasi, ito ay nagpapalipat-lipat ng
posisyon o panahon na maaring ito ay nasa ika-27 na gabi ng Ramadan at maaari naman na nasa iba pang panahon ng Ramadan. Kama tadullu alayhi al-ahadith al-kathira fi dhalik. Katulad ng natutukoy sa iba't ibang mga hadith tungkol dito. Faqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhata am uriya Lailatul Qadr. Na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mga taon ng Ramadan ay pinakita sa kanya kung kailan ang Lailatul Qadr. Fakana dhalika Lailatu 21 at ito ay nasa ika-21 ng Ramadan. Thumma innal qiyam la yanbaghi an yukhassahu al-insan bil-lailati allati yarju an takuna hiya Lailatul Qadr. At sinabi ni Sheikh rahimahullah na ang qiyam o ang pagsasala sa mga gabi ng Ramadan ay hindi ginagawa lamang sa gabi na inaasahan natin na ito ay Lailatul Qadr. Fal-ijtihadu fil ashr al-awakhir kulluha min hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagos ang ayon sa sunnah ay ang magsikap tayo sa lahat ng uri ng gawaing pagsamba sa huling 10 gabi ng Ramadan, lahat-lahat. At wala tayong pipiliin sa mga ito. Faqad kana idha dakhala al-ashr shadda al-mi'zar. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa last 10 days ng Ramadan ay nagsisikap siya ng iba yung pagsisikap sa mga gawaing pagsamba sa mga gabi nito na mas matindi pa kaysa sa mga pagsisikap niya sa iba pang araw. Wa ay kada ahlahu at ang kanyang pamilya ay kanyang ginigising para sa pagsamba. Wa ahya laylata alayhi salatu wassalam at binubuhay niya ang mga gabi na ito sa mga gawaing pagsamba. Falladhi yanbaghi lil mu'min al-hazim an yajtahid fi hadhihi al-ayyam. Kaya marapat para sa isang mananampalataya na gusto niya talaga ng mga malalaking gantimpala ay pagsikapin niya ang lahat ng mga araw na ito. Sinabi ni Sheikh, an yajtahid fi hadhihi al-ayyam al-ashr fi layali hadhihi al-ayyam al-ashr kulluha hatta la yafutahu al-ajr. Na pagsumikapan niya ang lahat ng mga gawain dito nang sa gayon ay magkamit siya ng malaking gantimpala at hindi siya mawalan ng pagkakataon na magawa ang mga ito, insha'Allah. Ang sumunod na katanungan at ito ay may kinalaman naman sa i'tikaf, insha'Allah. Tinanong si Sheikh rahimahullah, Fadilatu Sheikh, mal maqsudu bil i'tikafi wa ma hukmu? Na minamahal namin Sheikh, ano ang ibig sabihin ng i'tikaf at ano ang hatol dito? Sumagot si Sheikh rahimahullah, al-i'tikafu huwa luzumul insan masjidan li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ang i'tikaf, ito ay ang pananatili ng tao sa isang masjid upang sundin o sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Liyanfarid bihi anin nas, upang siya ay maging malayo sa mga tao para i-dedicate niya ang kanyang oras o panahon para lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashtagil bi ta'atillahi wa yatafarrag lidalik, na siya ay maging abala sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi kulli masjidin sawa'un kana fi masjidin yujma' fihi o fi masjidin la yujma' fihi. Nang i'tikaf ay maaring gawin ng tao sa anumang masjid. Ito man ay masjid na ginagawa dito ang Salatul Jumu'ah o hindi ginagawa dito ang Salatul Jumu'ah. Walang problema dito. Walakin al-afdal an yakuna fi masjidin yujma' fihi hatta la yudtar ilal khuruj li salatil Jumu'ah. At mainam na ang tao ay magsagawa ng kanyang i'tikaf sa isang masjid na may salatul Jumu'ah dito nang sa gayon ay hindi siya mapipilitan na lumabas ng masjid na ito patungo sa masjid na mayroong salatul Jumu'ah, lalong-lalo na kapag inabutan siya ng Yaumul Jumu'ah na siya ay nagsasagawa ng kanyang i'tikaf. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, hal al-i'tikaf lahu aqsam am annahu qismun wahid? Minamahal namin Sheikh, ang i'tikaf ba ay mayroong mga iba't ibang uri o isa lang uri ang i'tikaf? Sumagot si Sheikh rahimahullah, al-i'tikafu laysa illa qismun wahid kama aslafna. Nang i'tikaf, ito ay mayroong isang uri lamang katulad ng nabanggit kanina. Luzumu masjid di ta'atillahi azza wa jal. Ito ay ang pananatili sa masjid para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kad yakunu ahyanan bisom, na maaring gawin niya ito habang siya ay nag-aayuno
وقد لا يكون بصوم, o minsan ay kahit hindi siya nag-aayuno. وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم. Ang mga ulama ay may iba't ibang pananaw tungkol sa i'tikaf, kung marapat ba itong gawin sa mga panahon lamang ng pag-aayuno o pwede itong gawin sa iba pang panahon. Walakin al-i'tikaf al-mashru' innama huwa ma kana fi layali al-ashr. Subalit ang i'tikaf na isinabatas o binigyang diin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang i'tikaf sa huling 10 araw ng Ramadan, na ito nga ay ang tinatawag na Ashr Ramadan. Lian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif hadhihi al-ashr raja'an li Lailatul Qadr. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng i'tikaf sa huling 10 araw ng Ramadan sa pag-asa na siya ay abutan ng Lailatul Qadr, na siya ay nasa gawain nito. At magbabalik tayo inshallah sa ating pagtalakay matapos ang والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay, ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, hal al-i'tikaf lahu zaman muhaddad ay annahu yuktasar ala Ramadan am yajuzu fi ghairi Ramadan? Minamahal namin Sheikh, ang i'tikaf ba ay mayroong takdang panahon sa pagsasagawa nito? O ito ba ay ginagawa lamang sa Ramadan? O pwede rin itong gawin sa iba pang panahon liban sa Ramadan? Sumagot si Sheikh rahimahullah, al-mashru' an yakuna fi Ramadan faqat. Nang i'tikaf, ito ay isinabatas sa Ramadan lamang. Lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif fi ghairi Ramadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsagawa ng i'tikaf liban pa sa buwan ng Ramadan. Illa ma kana minhu fi Shawwal hina taraka al-i'tikaf fi Ramadan. Liban na lamang na doon sa mga pagkakataon sa Shawwal na hindi niya nagawa ang i'tikaf sa Ramadan. Fa'atakafa fi Shawwal. Kaya ginawa niya ito sa Shawwal. Walakin, law i'takafa al-insan fi ghairi Ramadan, lakana hada jais. Subalit kung ang tao ay mag-i'tikaf sa iba pang panahon liban pa sa Ramadan, ay pinahintulutan naman ito. Lianna Umar radiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, inni nadartu an a'takifa laylatan aw yawman fil masjidil haram. Na sinabi ni Umar bin al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namanata ako kay Allah subhanahu wa ta'ala ng i'tikaf na isang gabi o isang araw sa Masjidil Haram. At sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na awfi binadharik, na tuparin mo ang iyong panata kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin, pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na siya ay mag-i'tikaf sa iba pang panahon liban pa sa buwan ng Ramadan. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, hal al-i'tikaf shurut muhaddada o arkanun aidan muhaddada? Na minamahal namin Sheikh, meron bang mga shurut o kondisyon ang i'tikaf? At sumagot si Sheikh rahimahullah, al-i'tikafu ruknuhu kama aslaftu luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla ta'abbudan lahu. Na ang i'tikaf, ang haligi nito, katulad na nabanggit na, ay ang pananatili sa masjid upang sundin at sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarruban ilay, upang magpalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafarrugan li ibadatihi. At ang gawin ng tao na
dedicated ang kanyang sarili sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma syurutuhu, at tungkol naman sa mga kondisyon ng i'tikaf, fahi wa syurutu baqiyatul ibadat. At ito ay ang kondisyon ng iba pang mga gawaing pagsamba. Faminha al-Islam wal-aqal, at kabilang dito ang pagiging Muslim ng nag-i'tikaf at ang kanyang matinong pag-iisip. Wayaso min gairil balig, at tinatanggap naman ng i'tikaf ng isang tao na hindi pa dumarating sa hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Wayaso min dhakar wa min al-unta, na tinatanggap din ng i'tikaf para sa mga kalalakihan at kababaihan. Wayaso bilasom, na maaring gawin ng tao ang i'tikaf kahit hindi siya nag-aayuno, katulad ng tinukoy kanina na si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ay nag-i'tikaf sa iba pang buwan liban sa buwan ng Ramadan. Wayaso fi kulli masjid, at ito ay pinahintulutan na gawin sa alinmang masjid. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, idan hal yajuz lil mar'a an ta'takifa fi masjidiha fi manziliha? Na minamahal namin Sheikh, na pinapahintulutan ba para sa isang babae na siya ay mag-i'tikaf sa kanyang bahay? At sumagot si Sheikh rahimahullah, la, al-mar'atu idha aradat al-i'tikaf fa innama ta'takif fil masjid. Na ang babae, kung nais niyang mag-i'tikaf, ay gagawin niya ito sa isang masjid. Idha lam yakun fi dhalika mahdurun syar'i, na gagawin niya lamang ang i'tikaf kung wala naman siyang malalabag na batas ng Islam dito. Wa in kana fi dhalika mahdurun syar'i fala ta'takif. At kung mayroong mga mangyayaring paglabag dito na halimbawa magkakaroon ng pagkakahalo-halo ng lalaki at babae, ay hindi siya marapat na mag-i'tikaf. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, malladhi yustahabbu fil i'tikaf wa malladhi yukrah lahu aidan? Minamahal namin Sheikh, ano mga gawaing kamahal-mahal sa i'tikaf? At ano naman ang mga kinamumuhi ang gawain dito? Sumagot si Sheikh rahimahullah, alladhi yustahabbu fil i'tikaf an yashtagil al-insan bi ta'atillahi azza wa jal. Na kaibig-ibig na gawain sa i'tikaf, na gawin ng tao na abala ang kanyang sarili sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, min qiraatil Quran, sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran, wa dhikri was salati wa ghairi dhalik, at gayon din sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagtataguyod ng salat, iba pang mga magagandang gawain sa loob ng masjid. Wa an la yudi'u waqtahu fima la fa'idata fihi kama yaf'aluhu ba'dal mu'takifin. At marapat din na hindi niya gastusin ang kanyang oras sa mga gawain na walang saysay, katulad ng ginagawa ng ilang mga nagsasagawa ng i'tikaf. Na tajiduhu yabka fil masjid ya'tihin nas fi kulli waqt yatahaddathuna ilay. Na makita ka ng mga nagsasagawa ng i'tikaf na nasa loob sila ng masjid para mag-i'tikaf, subalit dumarating naman sa kanila ang mga tao na bumibisita sa kanila at nakikipag-usap sa kanila. Wa yaqta'u i'tikafu bila faida, at napuputol ang kanyang i'tikaf nang wala namang kabutihan dito. Wa amma tahadduth ahyanan ma'a ba'din nas o ba'dil ahal fala ba'sa bihi. Subalit nilinaw naman ni Sheikh na wala namang problema kung paminsan-minsan ay makikipag-usap sa ibang tao o sa kanyang pamilya ang tao na nag-i'tikaf. Lamma thabata fi sahihain min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kanat Safiyatu radhiyallahu anha ta'ti ilayhi fatatahaddathu 'indahu sa'atan thumma yankalib ila baytiha. Na naiulat mula sa mga hadith na si Safiya na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minsan dumarating sa kanya at nakikipag-usap sa kanya ng ilang oras, at pagkatapos nito siya ay babalik sa kanyang bahay, na nagpapatunay na maaari namang makipag-usap paminsan-minsan kahit ang tao ay nasa i'tikaf. Na alhamdulillah, ito ay mga bagay-bagay na pinagtibay sa Islam na maaring gawin ng isang i'tikaf, ng isang nagsasagawa ng i'tikaf. Kabilang sa iba pang mga pinahintulutan para sa mga nagsasagawa ng i'tikaf ay ang sagot ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sa sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, malladhi yubahu lil mu'takif? Minamahal namin Sheikh, ano-ano naman ang mga pinahintulutan para sa isang nagsasagawa ng i'tikaf? Sinabi ni Sheikh rahimahullah, al-mu'takifu kama aslafna yaltazimul masjid litafarrug li ta'atillahi azza wa jal. Na ang nagsasagawa ng i'tikaf, katulad ng tinukay kanina,
ay nananatili sa masjid upang sundin si Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba sa Kanya. Fayanbagi an yakuna akthar hammahu ishtigaluhu bil kurubat. Na mainam para sa Kanya na ang Kanyang mga gawain ay para sa pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at maging abala siya rito. Minadhikr wa qiraatil Quran wa ghayra dhalik. Na maaari siya magbasa ng Quran, magdikir at gumawa pa ng ibang mga gawaing pagsamba. Walakin al-mu'takif af'aluhu tunkasam ila aqsam. Ang mga gawain ng mu'takif ay nahati sa iba't ibang mga uri ng gawain. Na kismun mubah, ito yung mga gawain na pinapahintulutan. Wa kismun masyru' o mustahab, mga gawain na rekomendado o kaibig-ibig. Kismun mamnu, mga gawain na pinagbabawal na gawin niya habang siya ay nasa i'tikaf. Fa'ammal masyru' fahuwa an yashtagil bi ta'atillah. Sa mga gawaing isinabatas ay marapat para sa kanya ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa an yashtagil bi ta'atillahi wa ibadatihi wa taqarrub ilayh. Na siya ay magiging abala sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa kanya at sa pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hada lubbul i'tikaf wal maqsudu minhu. Dahil ito ang dewa ng i'tikaf at siyang kahulugan nito. Walidhalika kuyida bil masajid. At dahil dito ang i'tikaf ay ginagawa lamang sa loob ng mga masjid dahil ang mga masjid ay lugar ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qismun akhar wal qismul mamnu. At ang sumunod na uri ay ang mga gawain na ipinagbabawal. Wa huwa ma yunafil i'tikaf mitlu an yakhrujul insan min al masjid bila udhr. Na mga pinagbabawal ay ang paglabas ng tao sa masjid nang walang kadahilanan katulad ng pagninegosyo, pakikipag-usap sa mga tao na wala namang saysay o kaya paggawa ng kahit mga ordinaryong mga gawain na pang-araw-araw. At ang pangatlong uri ay ang kismun jaiz mubah, ang mga gawain na pinapahintulutan naman at kabilang dito ang normal na pakikipag-usap sa mga tao na wala namang paglabag sa Islam, na maaari din siyang kumain, maaari siyang lumabas ng masjid upang mag-CR o magwudu at iba pang mga katulad nito. Na ang huling tanong inshallah para sa pagtalakay natin na ito, Fadilatu Sheikh, hal yaltazimul mu'takif makanan muhaddadan fil masjid aw yajuzu lahu al-intiqal fi anha'ihi? Na minamahal namin Sheikh, dapat ba na ang nagsasagawa ng i'tikaf ay manatili sa isang lugar lamang o maaari siya magpalipat-lipat sa loob ng masjid? Ang sagot ni Sheikh rahimahullah, yajuz lil mu'takif an yantaqil fi anha'il masjid min kulli jiha. Na sinagot ni Sheikh, pinapahintulutan para sa isang tao na magpalipat-lipat sa loob ng masjid habang siya ay nasa i'tikaf. At alhamdulillah, dito natin tatapusin ang ating pagtalakay para sa araw na ito. At ang susunod nating topic inshallah ay tungkol naman sa Zakatul Fitr at ang mga pagsasabatas dito. Kami nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل